Hindi kalooban ng Diyos na maubos ka. Ibig sabihin, yung pagod mo, pagkatao mo, yung emosyon mo, madrain ka for the sake of just helping. So point number 1 ko lang, Ana, love without losing yourself. Ibig sabihin, ang pagtulong ay hindi lang tungkol sa pagbibigay, kundi sa tamang paraan ng pagbibigay. Sabi nga sa Bible, let all that you do be done in love. Ibig sabihin, mahalaga na bawat padala mo ay bunga ng pag-ibig, hindi lang guilt or pressure. Ang pag-ibig na totoo ay marunong ding magtakda ng hangganan ba, yung boundaries, Ana, no? Kapag kasi ikaw naubos, paano ka naman makakapag-provide? So learn how to say no. Ang no minsan ay anyo rin ng pagmamahal. Hindi lahat ay tinatanguan at inoohan. Hindi lahat ng ungot ng pamangkin sa Pilipinas ay pagbibigyan. Minsan, nakakasama pa nga pag na-spoil yung mga pamangkin natin. So pangalawa, God calls you to be a steward, not a savior. Sabi sa Kawikaan 11:25, ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan. Ibig sabihin, ikaw din, Ana, ay recipient ng blessing ni Lord. Hindi ikaw yung savior. Ang papel mo ay hindi tagapagligtas ng pamilya mo. Si Kristo yon. Ikaw ang steward lamang ng biyayang natatanggap mo. Kumbaga, yung blessing mo, bine-bless mo sila. So, minsan, ang pagiging tapat ay hindi ibig sabihin pagbibigay ng lahat. Kundi paggamit ng karunungan, may wisdom sa bawat desisyon. Hindi mo kailangan sagutin lahat ng problema ng kamag-anak mo sa Pilipinas. Turuan nyo rin silang magtiwala sa Diyos muna bago sa iyo. At pangatlo, pinakahuli, set boundaries with grace, not bitterness. Hindi mo kailangan bigla ang putulin yung pagtulong. Ibig sabihin, totally, ikakat mo na. Pero pwedeng magbago yung sistema. Sabi mo sa kanila, gusto ko pong patuloy kayong tulungan, pero kailangan ko rin maghanda para sa sarili kong future. Gamitin mo yung salitang para mas matagal ako makatulong sa inyo. Para mas makasuporta pa ako sa mga susunod na henerasyon. Dahil totoo naman, makakatulong ka lang hanggat ikaw ay malakas at able, kumbaga. So pag naglagay ka ng boundaries, it's love for yourself and love for them as well. Kasi lahat naman tayo may hangganan din. So practical step, mag-budget ka para sa sarili mo, mag-budget ka para sa pagbibigay. Pagka sagad na yung pagbibigay mong budget, sabi mo sa mga kamag-anak mo, next month naman po, magbibigay ako. So build your emergency fund dahil sa totoo lang, pag nagkasakit ka, paano na yung mga umaasa sa isang Pilipinas? So huwag mo ikahiya yung pagpapahinga. Emotional rest, physical rest, mahalaga yan. So, Ana, ang dasal ko lang sa'yo, mahalagang tumulong, pero hindi to the extent na ikaw mismo bitter na, masama na pakiramdam mo, masama na ang dating sa'yo, at tumutulong ka na lang out of, pressure and guilt. Huwag mo hayaang guilt ang maging motivation mo sa pagtulong, kundi out of love. Sabi sa Kawikaan 11:25, Ana, para sa ito, ang taong mapagbigay ay matatagumpay sa buhay. Ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan. Tayo manalangin. Lord, salamat kay Ana na napakabusilak ng puso. Lord, binibigay niya lahat-lahat sa kanyang mga kamag-anakan dito sa Pilipinas, pero Lord, dapat may hangganan din, meron ding limitasyon dahil siya rin mismo ay may limitasyon physically, emotionally. So Lord, palaguin mo Lord ang mga kanyang mga ginagawa, palaguin mo ang kanyang kalakasan, pinansyal, para Lord lalo siya makapag-bless Lord. As long as she's fruitful, she can be a blessing dito sa mga kamag-anakan sa Pilipinas. So ingatan niyo po ang kanyang pangatawan, kanyang kalusugan, at ang kanyang isipan sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.